Ano kaya yung tumunog na pinto? Nako, baka pumasok doon sa silid si Nika. Nataranta ito, kaya dali-dali itong lumabas. Nakaginhawa ito nang makita niya si Nika na nasa pwesto pa niya habang naghihintay ito. Oh, Nika, pasensya na kasi natagalan ako. Oh, ito na iyong sukli. Inabot ni Aling Sonya kay Nika ang sukli. Salamat po, Aling Sonya. Inamoy ko iyong perang papel at masuka-suka ako nang naamoy ko ito na sobrang lansa ng amoy nito. Dumating na ako sa bahay at inabot ko na ito kay inay. Inay, ito na po yung sukli. Oh, ba't ang tagal mo? Gumamit pa po kasi si Aling Sonya ng banyo kaya natagalan ako. Oh, sige, akin na yan. Nasaan yung sukli? Ito po, oh, sobrang lansa ng amoy ng perang papel. Oh, oo nga, imposibleng isda ito. Pagkatapos ko itong ibigay kay inay, hinugasan ko iyong kamay ko at ganun din ang ginawa ni inay para matanggal iyong lansa. Inay, punta po muna ako sa kwarto ko. Tawagin niyo na lang po ako kung kakain na tayo. O siya, sige iha. Umakyat na ako sa kwarto ko at umiga ako sa higaan. Bilang batang mahilig magbasa, kumuha ako ng libro sa aking bookshelf. May nakita akong libro na pinamagatang Aswang. Naalala ko na si Lola Dolores ang nagbigay sa akin ito. Habang nagbabasa ako, nahulog sa mukha ko iyong binabasa ko at nawala ito sa page na binabasa ko. Aksidente itong napalipat sa isang page na palatandaan ko ng aswang. Ang nakalagay dito ay kadalasan karni ng tao ang kanilang kinakain at tuwing gabi naghahanap ito ng mabibiktima. Ang kanilang mga mata ay mapupula at mahahaba at matutulis ang kanilang kuko at kaya nilang magpalit anyo tulad ng baboy ramo, pusa at isang malaking aso. Hindi ko namalayan na nakatulog ako at nagising na ako ng hapon. Bumaba na ako sa sala at tinawag si inay. Inay, ba't di niyo po ako ginising? Hoy, bata ka, ginising kita, kaso ayaw mong gumising, kaya hinayaan na lang kitang matulog. Kumain ka na doon at nagluto na ako. Sige po, inay. Kumuha na ako ng makakain at habang kumakain ako ay nagsiselfone rin ako. Pumunta ako sa YouTube at nanood ako ng Adventure Time. Paborito ko kasi ito pamanoorin. Simula bata pa ako. Nang matapos ito ay natapos na rin ako sa pagkain at hindi ko namalayan na lumipat ito sa animated story ng aswang. Habang naghuhugas ako, nakikinig din ako sa kwento. Pagkatapos ko maghugas ng pinagkainan ko, agad ako pumunta sa tambayan ko sa labas. Habang nakahiga ako sa duyan, ay pinapanood ko pa rin iyong animated aswang story. Ilang oras ako nanood kasi nawili ako. Madami akong nalaman tungkol sa aswang. Napaisip ako ng totoo ba na pag tumingin ka sa mata ng aswang ay baliktad ka sa refleksyon nito? Susubukan ko ito bukas kay Aling Sonya. Alas 5 na ng hapon. Pumasok na ako sa bahay at nakita ko si inay. Oh, saan ka galing? Diyan lang po sa tambayan ko sa bakuran natin. Nagpalipas oras lang po ako doon. O siya, sige. O itong 50 pesos. Bili ka ng chichira mo doon sa sari-sari store ni Aling Sonya. Sige po, inay. Umalis na ako sa bahay at binilisan kong maglakad habang maaraw pa. Pagdating ko sa karinderya, ang weird na mga kumakain doon. Para silang hayop kung kumain. Hindi ko na iyon pinansin at bumili na ako ng paborito kong chichirya. Pagkabigay sa akin noon na binili ko,
Nagtaka ako ba't sila nakatingin sa aking lahat. Kaya binilisan ko iyong lakad ko at wala lang 1 minuto nasa bahay na ako. Oh, ba't hingal na hingal ka, anak? Binilisan ko po iyong lakad ko kasi ang weird ng kumakain sa karinderya. Kung kumakain sila parang hayop. Tapos nung pagkaabot sa akin ng chichirya na binili ko, lahat sila nakatingin sa akin na parang kakainin nila ako. Hingal na hingal ako habang nagsasalita. Nako anak, buti umalis ka kaagad kasi tuwing gabi hindi tao ang kumakain doon kundi aswang. Ilak mo na agad ang lahat ng bintana, pati ang pinto, ha? Sige po inay, mamaya na tayo kumain at magsasaing pa lang ako ng kanin natin, ha? Sige po inay, pupunta lang po ako sa kwarto ko. Habang nasa kwarto ako, nanonood pa rin ako ng kwentong aswang at hindi ko namalayan yung oras na mag-aalas 8 na pala ng gabi at saktong tinawag na ako ni inay para maghapunan kasama si Itay. Bumaba na ako sa kusina para kumain. Habang kumakain kami, ay may biglang kumalabog sa aming bubong. Hindi ito pusa, kasi parang sobrang bigat nito na parang masisira na ang bubong namin. Kaya binilisan na lang namin iyong pagkain para makatulog na kami. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At abangan pa po ang karugtog ng kwentong ito. God bless everyone.